Starring Entertainment. Services patungkol sa mga solo parent. No? Third, dialysis center. So, nagawa ng pataas para sa mga dialysis center. Kaya ngayon sa amin, sa third district ng Quezon City, meron dialysis center sa amin na mas accessible sa mga mamamayan. Kasi usually pag dialysis, NKTI lang, no? Diyan nakatutok, etc. At ibang privado. So ito, hindi. Meron 15 beds dito sa amin, sa district 3, na accessible sa kadistrito niya. Pero, hindi sarado para lang sa kadistrito, para din sa ibang mga nakakailangan pa ito. So, yun po yung ilang brief background sa usapin ng first nominee. Yung second nominee po ay taga Mindanao. So, sabihin, yung presence natin ay Luzon at saka yung Mindanao. Yun po. So, meron pong brief ko lang, yung parang lang mag-level up. Siyempre, may mga platform na tinutukan. Ayan, tahan ng kababayan. Parang conception ito, kung may night care center, kung may day care center, may night care center. Para ito sa mga kababayan na nagtatrabaho sa gabi, call center, nurse, even gyaro, kung meron kang anak, na wala kang makapiwanan, pwede dito iiwan sa night care center, sa infrastructure ito. Ito rin yung parang legal hub. Kapag may mga kababayan na gusto na mga ilang legal advices, dyan din sa tahanan ng kababayan. So, dyan din, pati yung mga training center, mga leadership center, dyan din po yan. Yung kababayan, so marami naman nasasabi ng kababayan, pero parang itong sa kababayan party list, gusto niya magkaroon ng microfinance for women. Sabihin, magkakaroon ng batas na tumutugon sa pag-ayuda sa microfinance ng mga kababayan, nang mababa yung interest. Hindi ka nagpapalateral. So, ayun yung isa sa konsepto. Tapos yung parang barter system. For example, kung meron ng produkto si Valenzuela women, tapos may produkto si, halimbawa, Tarlac women, so makipagpalitan. Kay Tarlac, kay bigas, kay Valenzuela, kay mga hapon, etc. So, pwede na bumili agad si Valenzuela kay Tarlac. Vice versa. So, may market agad. Tapos naka lang nagbibenta sa komunidad. So, ganun yung santura ng natatanda kababayan. Tapos yung third, yun po, in-adapt po natin, kailangan po natin yung LGBT community na anti-discrimination at saka yung safe space. Kinikilala ng kababayan parties na dapat may ligtas na espasyo ang LGBT, no? Hindi lang sa kanyang tahanan, dapat pati sa kanyang komunidad, sa kanyang trabaho, sa buong lipunan. Dahil yung karapatang pantao ay hindi nangingilala ng kulay, no, ng edad, at lalo-lalo ng kasarian. So, dapat may pantay na pagtingin tayo din. Kaya, bit-bit ng kababayan parties siyang usapin ng LGBT community. Pero, ang isang unfolding narrative ang kababayan parties. Ibig sabihin, bukas ito sa ano pa bang mga ideyang mas makapaganda pa ang pananaw at ang prinsipyo ng kababayan parties. So, hindi ito nagsasara ng mga ideya. Dahil, halimbawa, kung sa usapin ng LGBT, dahil medyo malawak pa at marami pang pwede pang pag-usapan sa usapin niyan, bukas po yung kababayan parties para upuan at palaguin pa at gawin pa masustansya yung mga diskurso at ideya para sa pagprotekta ng LGBT community. So, yun po, no? Yung pang-apat po na platform ng kababayan parties, yung divorce po. Yung divorce, sinasabi ng kababayan parties, hindi kumayos yung pamilya mo, hindi yan para sa'yo. Para ito sa mga babaeng nakakaranas ng pang-aabuso at karasan sa loob ng kanyang tahanan. Naakala niya ang kanyang tahanan ay isang ligtas na espasyo, pero hindi pala. Asawa pa niya na bumalik sa kanya. So, ayun po, hindi ito para manira ng pamilyang Pilipino, pero para isalba yung isang ina. At para yung isang nanay, yung isang anak, ay masalba din sa karasan. Meron sa pag-aaral tinatawag na subconscious inheritance. Ang ibig sabihin nun, yung lalaki daw ngayon, nang-gugulpin ng kanyang asawa, ay nakita niya ang dating binugulpin na rin ng nanang tatay niya yung nanay niya. So, akala niya, okay lang pala mong gulpin. Kaya subconsciously, namana niya yung ganung itsura ng kultura. So, yun, hinihinto natin yung ganung uli ng karahasan sa loob ng pamilya. So, dapat mawala siya.
Tapos, pangalawa, gusto natin maging accessible itong divorce para sa mas mahihirap. Kasi yung annulment po ay isang mga pangmayamang espasyo o legal space para sa mga gusto makipag-iwalay. So gusto natin mas accessible ito sa mga mas mahihirap ng mga tao. Pero syempre, ayaw natin ng hindi mo lang gusto yung asawa mo, hiwalay na agad. So ang gusto natin, merong malilinaw na dumipis kami yung kilay ng asawa mo, ayaw mo na. Depende yun. So ibig sabihin, gusto natin malinaw. Una, infidelity, dapat grounds for divorce na siya. Pananakit, domestic violence, grounds for divorce na siya. Drug addiction, grounds for divorce. Siyempre, incest. No? Anak mo na yung ginagawa ng paglasto ng asawa. Grounds for divorce. At tapos, ano gusto natin? Yung economic aspect. Ano yun? Dapat, sa divorce natin, kalahati dapat ng kayamanan na meron yung asawa mo punta sa'yo. Ganyan yung magsura niya. So, kung meron siyang dalang kotse, dapat yung isang kotse na sa'yo. Kung meron siyang ari-arian, dapat kalahati ang ari-arian ng asawa na sa'yo para makabuelo yung babae. Kasi kaya hindi nakakaalis yung babae sa karasan kasi iniisip niya, wala naman akong papakain sa mga anak ko. Kaya mananatili lang akong yayakapin na lang yung mga pananakit sa akin. So, dapat hanggang dun sa economic provisions, napuprotektahan natin yung mga babae. Okay po? So, ayun lang naman po yung brief. Baka meron kayong tanong, paglilinaw sa mga loob, madugong pagputol, may reaction sa mga diskusyon. Although nila po si Ma'am ay pwede pa niya palamigin yung discussion at ayun ang gusto niya, yung mas makasalamuha niya yung mga posible protection na maging suporta sa labang ko. So, ayun na, sabi ko, mas maganda rito kasi yung unfolding siya. Kung maalala tayo, so mas bukas pa tayo events, no? Sa paano papalagin kayo ng mga prinsipyo at pananaw ng kababayan parties.